Joseph, tabi tayo ha. Tabi tayo. Ha, dito ka. Tabi tayo muna. Mag-video ako. I-share ko sa kanila kung ano yung ginagawa ko sa inyo bago magtagulan. Ha? So this is Joseph, one of our Anglo-Nubians na purebred at registered. Registered siya sa American Dairy Goat Association. Isa siyang back. At yun na nga, tama narinig ninyo, no? I-share ko sa inyo kung ano yung mga preparasyon ko bago pumasok ang tag-ulan sa aking mga kambing dito sa Alpha Adventure. Hello there mga ka-goat farming, this is JC of Alpha Adventure. Itong kambing namin na to, hindi to nakatali, no? Dito sa area niya, solo niya itong kulungan dito yan, mga nasa 4 square meters to, itong area niya dito. Solo niya to, hindi siya nakatali, tinali ko lang siya para nakikita nyo siya sa camera, otherwise paikot-ikot to, baka tamaan niyo yung stand ng camera. So there are 3 things na ginagawa ko ina-administer ko sa kanila bago magtag-ulan, and I do this by the way every month, no? Regardless kung papasok ang tag-ulan, pa-exit na sa tag-ulan, papasok ang tag-araw, or patapos na ang tag-araw. So monthly maintenance na nila to. Okay, ano itong 3 bagay na sinasabi ko? So una, purga. Okay. Ito. Para makatipid ako, at saka gamit ko naman, tigli-litro na ang mga binibili kong pangpurga, at saka mga any vitamins na merong per liter, yun ang binibili ko. Mas nakakamura kasi ako. So ito, dewormer to. This is albendazole. Okay, nakalagay dito bawal sa buntis. May sinasabi silang febendazole na para sa buntis. Pero ako, ang practice ko kasi, kapag buntis na siya, hindi ko na siya pinupurga. So bago ko siya i-breed, bago ko siya pasampahan sa back, pinupurga ko na yan. Kaya mahalaga na meron kayong breeding program para hindi kayo nabibigla na lang na teka, bakit malaki na tiyan ng kambing ko. So pag malaki na tiyan niya at nakita mo hindi na buo-buo ang kanyang dumi, late na nun para magpurga ka kasi may laman na ang tiyan niya. Late na siya according to my standard, no? Kasi alam ko merong iba na buntis ng kanilang doe ay pinupurga pa rin. Ako kasi hindi na. Bakit? Ang dahilan ko doon ganito. Yung febendazole, pinahina lang ang kanyang chemical, ang kanyang deworming effect para hindi para hindi masira yung kanyang atay. Yung febendazole kasi meron siyang ingredient na pinahina, kung hindi man tinanggal, para hindi na niya kumbaga hindi na mamamatay yung mga worms na nandun sa kanyang liver. Nandun sa kanyang liver. So yun yung ingredient na pinahina or tinanggal doon sa febendazole. Pwede kasing maka-epekto yun doon sa kanyang reproductive na gestation, no? So ayun, bago siya pasampahan, pinupurga ko na. And for the next 5 months, hindi na siya pupurgahin, vitamins na lang yung bibigay sa buntis na kambing. So ganito, remember kapag nagpupurga kayo or kapag nagba-vitamins kayo, palagi niyong basahin yung nakasulat na administration instructions dun sa bote o dun sa kahon ng gamot. Nakalagay naman dun kung gaano karami conforme sa timbang ng kambing na pupurgahin. So in this case, albendazole 1 ml kada 15 kilograms. Kaya mahalaga na nagtitimbang tayo ng kambing. May timbangan ako dito. Titimbangin muna sila. Hindi po pwedeng tatansyahin lang yan na parang kapag bumibili ka ng baka na titingnan mo lang na ganyan, okay, ganito presyo niya. Hindi pwedeng kunin sa tansyahan.
Pwede kasing ma-overdose or ma-underdose naman. So dapat tama lang according to the administration instruction o yung tamang dosage. Kapag magtitimbang kayong ganito, kasi yung timbangan ko pang backyard, no? Hindi kagaya nung sa mga malakihang farm na isasakay na lang ang kambing, isasakay na lang ang baka, kalabaw, kabayo, at digitally matitimbang na yung ruminant. So, ako ginagawa ko, since pang backyard lang siya, ang budget ko, yan, ika-calibrate ko yan. Paano pag-calibrate? Unang-una kailangan naka-zero yan. At kapag naka-zero yan, maglalagay ako dito ng, ano ba, yung dumbbell, barbell, o kaya yung, ako ginagamit ko dito yung isang galon ng molasses. Kasi nasa approximately 7 kilos yun. So pag sinabit ko yung isang galon ng molasses na hindi bawas, kailangan papalo siya ng 7 kilos approximately. Okay? So yun ang pang-calibrate ko. Para sigurado tayo na nasa tamang gumagana, nagpa-function ng tama ang timbangan natin na analog, kagaya nito. Okay? So yan, titimbangin. Itong si Joseph na to, ang timbang niya nasa 30 kilos. So kung according dito, 1 ml kada 15 kilograms, ilang ml siya nun? O basic math, pwede 2 ml kasi 30 kilos siya. Diba? So 2 ml ang kanyang iinumin. So ang ginagamit ko naman na panghigop dito, mga syringe. Yan. Okay? So kapag ang mga kambing ninyo ay mga upgraded na Anglo-Nubian, Boer, kailangan ng syringe na meron kayo ay yung hindi bababa sa 3 ml, no? 5 ml kapag ka mas mature na sila. Bakit? Kasi kung mabibigat ang kambing at 1 ml lang ang binili mo, ang syringe na meron ka, edi dalawang beses mo pang hihigupin dito yung pang 2nd ml. Unlike kung malaki na yung mga capacity ng syringe mo, minsan ang higop lang doon. So in this case, 2 ml lang kailangan. So may extra 1 ml pa ako kasi 3 ml to. Tatanggalin ko lang yung karayom. Kasi oral suspension ito. Okay? Hindi siya subcutaneous kagaya ng ivermectin. So oral, mga parasites sa loob ang kaya niya. Internal parasites. Kung gusto niyo ng pati external parasite, ivermectin. Pero mas matapang na kasi yun. O para malinis pati yung wala silang external parasite, pinapaliguan din namin ng mga kambing. Gaano kadalas? Once a month, provided maganda ang panahon, mainit, hindi makulimlim, hindi umuulan. Ha? Okay. So 2 ml oral. Ganyan papainom lang sa kanya. Ang pagpupurga pala mga ka-goat farming, ipa-fasting muna sila sa umaga. Ipa-fasting, pag pinurga mo halimbawa alas 6, alas 7 ng umaga, pakainin mo sila after 2 hours. Okay? Wala mo nang inumin, wala mo nang pagkain after magpurga ng 2 oras. After 2 hours, bigyan mo na sila ng pagkain at inumin. Okay? Sa umaga. Pwede rin naman sa hapon, pero mas maganda po sa umaga. So, yun ang para sa deworming. So, that's number 1 na ginagawa ko bago magtag-ulan at maintenance na rin nila on a monthly basis. Liliwanagin ko, albendazole, ginagawa ko lang to sa mga hindi buntis. Yung mga buntis, dinideworm ko na bago ko pa sila pasampahan. No? Kapag bago pa sila pasampahan or kapag nakikita ko dinatnan na sila ng kanilang estrus cycle, kasi alam ko naman kung dinatnan na sila ng estrus o yung landi, no? Pinupurga ko na sila kaagad man bago sila masampahan ng back. Okay, tapos na tayo sa una. Next, ang next ko ay multivitamins. Ito gamit ko. Kagaya ng sinabi ko sa pampurga kanina, ugaliing magbasa ng administration instruction, no? Doon sa dito. Ako binibigay ko 3 ml. 3 ml na multivitamins plus liver extract. So, pagdating sa multivitamins, ito intramuscular na. So, basahin niyo rin 'yun kasi nakalagay dito kung oral, intramuscular or subcutaneous or intravenous.
no? So intramuscular po pwede siya. Ibig sabihin dito sa either sa likod ng thigh, dito sa likod ng paa niya, or sa point na dito, no? Sa bandang tawag dito, neckline, no? Intramuscular, no? Pwede yun. Ako ginagawa ko doon sa likod ng paa, no? Likod ng paa, ng binti, yung hind legs niya. So ngayon, kapag kumuha ko ng syringe, disposable, 1:1 lang. Anong big sabihin nun? Pag ginamit ko na to sa kanya, hindi ko na gagamitin sa ibang ibang kambing. At hindi ko na rin siya gagamitin para sa ibang klase ng vitamins. Kasi yung karayom na yan, papasok doon sa gamot dito. Meron pa akong another vitamins kasi hindi ko siya pwedeng gamitin na doon sa iba. Otherwise, ipapasok ko yung gamot na nasa kabilang bote sa loob. So 1:1. Okay, isang vitamins lang to at isang kambing. Kaya ang mga syringe ko dito, kahon-kahon. Hindi bumababa ng 1,000 ang mga syringe ko dito. Para makatipid kayo, bumili kayo ng mas maraming karayom. Para karayom na lang ang pinapalitan. Okay, karayom. O pag ginamit na to, tanggalin ng karayom, another vitamins. Karayom ang papasok, hindi naman yung katawan ng syringe eh. Na? Ayan. O, tapos siya rin gamitin nyo nun. So yung body ng kiringgilyan nyo, siya pa rin, nagbago lang ang karayom. Okay. Ngayon, since dalawang vitamins ang ginagamit ko, kabilaan. Kung ito tinuro ko dun sa kaliwa niyang hind leg, ito naman nasa right niyang hind leg. So hindi po pwedeng sa isang binti lang ituturok yung more than one na gamot para hindi naman mabugbog yung isang spot lang. Okay. So 3 ml ng multivitamins with liver extract, 3 ml. Basahin nyo rin, no? Meron ding ano dyan eh. Alagay, gano'ng karami conforme sa klase ng hayop, etc. Okay. Kapag hindi pa kayo sanay na mag-inject, may dalawa akong advice. Una, dapat may kasama kayo. Ako kasi ilang taong ko nang ginagawa ito, nasanay na ako paano mag-inject mag-isa, paano magtimbang ng kambing na malalaki na mag-isa. No? Mag-inject mag-isa, alam ko na kung paano yan. So, kung first time ninyo, kailangan mayroon kayong kasama. Kasi baka mamaya banggain ka ng malaking kambing, mapwersa to 30 kilos to, mapwersa. Lalo na yung mga bower, 100 kilos, mabigat pa sa akin yun. So kung hindi ka sanay, hindi mo alam paano ipitin, pakalmahin yung kambing, magpa-assist ka, baka mamaya banggain ka ng kambing, tadyakan ka niya, hindi sa kanya maiturok sa braso mo, ikaw ang nag-vitamins. So to avoid the accidents or the aksidente sa iyo o sa kambing mo, dapat may kasama ka, hindi ka pa sanay. Ano pa? Pangalawa, ano kasi yung pangalawa kung gusto nyo, but that's number one. Mamaya, pag naalala ko yung pangalawa kung saan sasabihin, sisingit ko siya ulit, no? So, ito, 3 ml bibigay ko, no? So, sa hind leg ko ginagawa. So, pagkatapos nun, itatapon ko na ito, i-dispose ko na, no? Another karayom, or papalitan ko ang karayom, same body, kukuha ulit ako nung iron dextran, 3 ml ulit kapag ganito na ang edad at timbang. Okay? Basahin nyo nakasulat ha, hindi ko nababasahin para sa inyo kasi baka mamaya ibang gamot ang nabili nyo, hindi siya ito, baka i-base nyo sa narinig nyo sa akin at hindi dun sa nakasulat sa gamot na binili nyo. Iba-iba ho kasi yan, no? Hindi naman iisa lang ang klase ng iron dextran sa buong mundo, iba-iba yan. So baka mamaya ang 3 ml ko sobra pala siya dun sa binili nyo or kulang pala siya. So ugaling magbasa na lang. Okay. So pag iron dextran, 3 ml din ako. So kabila naman ako nun, kabilang hind leg para hindi bugbog sarado yung isang spot. Okay. So okay, ang ano pala, ingat lang pala kayo sa pag-i-inject ha, kasi baka mamaya mali yung pagkakatusok ninyo. Ito na yung pangalawa ko palang advice kanina, nakalimutan ko. Kapag first time nyo mag-inject, may kahabaan ng injection, no? Lalo na kapag bata lang, no? Kid.
kidling, yung kambing or kid, baka matusok nyo yung buto ng kambing, no? Delikado yun pag sumipa siya, pag hindi pa kayo sanay, hindi pa alam mo ugali ng mga kambing o yung ugali ng specific ng alaga. May kambing kasing sanay na nag-i-inject, hindi malikot. May kambing na sobrang wild, no? So gumawa kayo ng stopper. Meron akong video, siguro 1 or 2 years ago na, nung nai-record ko yon, nasa YouTube channel din, yung paggawa ng DIY na stopper. So panoorin na lang ninyo yun, hindi ko na i-demo dito para hindi pa ulit-ulit ang mga video ko rin, no? Okay, panoorin na lang yun, i-search nyo yung YouTube channel o kaya yung mismong vlog section ng alphaadventure.com. Type nyo lang doon sa search box, doon sa upper right hand corner, meron dito, search area, type nyo DIY stopper o kaya stopper. Okay, para kapag sumipa man ng kambing, hindi papasok yung buong karayom, kalahati lang. So iwas tusok doon sa buto niya. Pwede kasing ikalumpo niya yun eh. Kaya yung iba, yung bang veterinarian, pag intramuscular, ina-advise nila dito. Hindi doon. Para sa iba, safer dito. Siyempre, relative naman yun sa sa kasanayan ng nagbabakuna. Mas okay ako doon kaysa dito. Doon ako mas nahasa kaysa dito. Okay? Bottom line, tama yung area tinutusok mo. Hindi po pwedeng, pag sinabing intramuscular, hindi po pwedeng kahit saan mo lang trip. Hindi pwedeng sa tenga may pasok. Hindi po pwedeng sa likuran niya, hindi pwedeng doon sa tiyan niya, hindi pwede doon sa mammary glands niya, hindi pwedeng ganun. May specific area lang, no? Importante tama yung area yung pinagtuturukan mo. So yun ang ikatlong ginagawa ko, no? Recap natin. Una, dewormer. Pangalawa, multivitamins. Pangatlo, iron dextran. Alam ko may magtatanong sa inyo, sir, may nakita ako sa poultry store, multivitamins na with iron pa. Bakit hindi na lang yung 2-in-1? Bakit sa'yo bumili ka pa ng dalawa? Ganito lang yan. Basahin niyo yung ingredients. Yung multivitamins with iron, mas mababa yung content ng iron niya kasi naka 2-in-1 mas mababa. Mas malaki yung iron content nitong iron dextran. Iron lang talaga, purong iron lang siya, no? Not really purong iron lang, no? Mas malaki lang yung percentage ng kanyang iron content kumpara dun sa 2-in-1. Okay? So kaya separado ng ang binili ko. Napakahalaga ng iron dextran lalo na dun sa mga bagong panganak, kakapanganak lang na inahin, mga dams. Nanay, dam ang tawag. Pagtatay, sire. Okay? Pwede rin doe, babaeng kambing. Kasi lumabas yung kanyang dugo, nanganak siya, parang tao lang din, so kailangan niya ng iron. Para maiwasan ng anemia. Especially dun sa mga kambing na makuto. Maraming mga parasite na sumipsip ng kanyang dugo. So, para maiwasan ng anemia. Multivitamins para makatulong sa kanila sa muscle development, saka resistance na rin ng mga kambing sa pagbabago ng panahon. No? Summer, nagiging tag-ulan, from tag-ulan, nagiging summer. Usually doon nagkakasipon ng kambing. Diba, Joseph? So, itong mga to walang sipon ng kambing namin. Paano ko nalaman? Ino-obserbahan ko, tsaka tine-check ko yung ilong eh. Alam mo naman kung may sipon ng kambing. Bumabahing yan, may lumalabas na liquid dun sa ilong niya. No? Joseph? Minsan nagluluha-luha. So yun lang ha. Kung gusto niyo bumili sa amin kay Alpha Adventure ng isang set, pamurga, multivitamins, iron dextran, kahon-kahon na syringe, pwede kayong umorder. Mag-PM lang kayo, mag-comment, or mas maganda mag-PM kayo or kumontak na lang sa direktang number namin 0917-162-9758. At least doon sa napagbibilhan ninyo ay talagang nag-aalaga at talagang ginagamit niya yung binebenta niya. Hindi yung meron kasing iba nagbebenta pero kung sa kanino ilalagay ang mga binebenta niya, wala siyang ganun, wala siyang alaga, no? So bumili na kayo doon sa nagbebentang ginagamit na talaga ang binebenta niya at alam nyo
malalapitan ninyo, pwede nyo mapagtanungan kung paano gamitin yung binili nyo sa kanya. Okay? So, yun. Yun lang kayo magpaturo. Actually, bago pa man kayo bumili, na-upload ng video na to. Alam na ninyo kung which is which, what is what. Okay? So, ayun. Ready na ngayon ang mga kambing natin. Ginagawa ko yun on a monthly basis. Ha? So, ready na ang mga kambing yan sa pagbago ng panahon, pagpasok ng tag-ulan. Okay, healthy. Very good. Very good, Joseph. Okay, okay. So, may mga tanong pa kayo, comment nyo lang sa ating YouTube video na to. At visit our website at www.alphaadventure.com, lalo na dun sa mga gustong bumili ng kambing, Anglo-Nubian, Boer, native or upgraded na kambing. Wala na kaming purong native dito, mga upgraded na Anglo-Nubian tsaka Boer. Okay, this has been JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.